Isang tawag, iyon lang ang kinailangan. Isang tawag para gumuho ang mundong inakala kong kilala ko sa loob ng 45 taon. Nasa simbahan ako noon, nagsisindi ng kandila para sa ika-10 buwan ng pagpanaw ng aking pinakamamahal na asawang si Lourdes. Hinahanap ko ang kapayapaan, ang katahimikan, pero ang narinig ko ay ang pagring ng aking telepono. Sa screen, nakita ko ang pangalan ni Mang Jerry, ang kontratista na kinuha ko para ayusin ang lumang opisina ni Lourdes. Isang simpleng trabaho lang sana. Tanggalin ang mga lumang estante, palitan ang mga ilaw, gawing isang munting silid-basahan para sa aming nag-iisang apo si Sofia. Isang bagong simula, sabi ko sa sarili ko. Isang paraan para magpatuloy, sinagot ko ang tawag. At ang boses sa kabilang linya, hindi ito ang kalmadong boses ni Mang Jerry na dati kong naririnig. Mayroon itong panginginig. Mayroon itong bigat. Sir Mateo, sabi niya, at agad akong kinabahan. Kailangan po ninyong pumunta rito ngayon din. Bakit, Jerry? May problema ba? Tanong ko habang ang puso ko ay nagsisimulang kumabog ng malakas. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Tila naghahanap siya ng tamang mga salita. At nang sa wakas ay nagsalita siya, ang mga salitang binitawan niya ay tumatak sa aking isipan magpakailanman. Sir Mateo, may nakita po kami, sabi niya, pero huwag po kayong pumaritong mag-isa. Napatigil siya. Isama ninyo ang inyong mga anak na lalaki. Isama ang aking mga anak. Bakit? Anong trahedya ang naghihintay sa akin sa lugar na dati santuwaryo ng aking asawa, ang maliit na opisina sa likod ng aming bahay sa Acacia Street? Iyon ang mundo ni Lourdes. Hindi lang ito isang kwarto na puno ng mga libro ng batas at mga diploma. Ito ang kanyang puso. Sa loob ng 23 taon, doon siya naging kanlungan para sa mga matatandang kliyente. Tinutulungan silang protektahan ang kanilang mga naipundar sa buhay. Isang misyon na buong puso niyang ginampanan. Isang bagay na ipinagmamalaki ko sa kanya hanggang sa araw na iyon. Pagdating ko sa aming bahay, nakita ko si Mang Jerry na naghihintay sa labas ng opisina. Ang kanyang mukha ay balisa. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Itinuro niya lang ang loob. Pagpasok ko, ang pamilyar na amoy ng mga lumang libro at ang bahagyang halimuyak ng pabango ni Lourdes ay sumalubong sa akin. Ngunit mayroong kakaiba, ang malaking estante ng libro na gawa sa Nara, ang paborito ni Lourdes, ay nakausad mula sa pader. At sa likod nito, sa espasyong dapat sana'y pader lang, ay naroon ang isang bagay na hindi ko kailanman inasahan. Isang kaha de yero. Isang bakal na safe na nakabaon sa semento. Napatitig ako. Sa loob ng 45 taon ng aming pagsasama, walang kahit isang beses na nabanggit si Lourdes tungkol dito, ang asawa ko. Ang kabiyak ng aking dibdib ay may lihim na itinago sa akin. Isang lihim na napakabigat, kaya't kinailangan niyang ikubli sa likod ng isang pader at isang estante ng libro. Ano ito? Bakit niya ito itinago? Ang isang babaeng kasing talino at kasing tapat ni Lourdes ay hindi magtatago ng isang bagay kung hindi ito napakahalaga o napakadelikado. Ang pagtatagong ito parang isang pagtataksil sa tiwalang pinagsaluhan namin. Biglang bumalik sa akin ang sinabi ni Mang Jerry. Isama ninyo ang inyong mga anak. Ang utos na iyon ay hindi lang isang simpleng payo. Ito ay isang babala. Nang mga sandaling iyon, alam ko na. Ang anumang nasa loob ng safe na iyon ay hindi isang simpleng pamana. Hindi ito tungkol sa pera o alahas. Ito ay isang bagay na may kakayahang wasakin ang natitira sa aming pamilya. Isang katotohanan na pinili ni Lourdes na ilibing, ngunit sa huli, ipinagkatiwala sa akin na hukayin. At habang nakatayo roon sa harap ng lihim ng aking yumaong asawa, isang pangako ang nabuo sa aking puso. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katarungan. Katarungan para kay Lourdes. Para sa kanyang huling hininga na ginugol sa pag-iingat ng lihim na ito. Para sa kapayapaan na hindi niya nakamtan noong siya'y nabubuhay pa. Bubuksan ko ang safe. Malalaman ko ang katotohanan at sinuman ang dahilan ng sakit na dinala ng aking asawa
hanggang sa kanyang hukay, ay haharapin ang kanilang nagawa. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Ang akala nila sa pagpanaw ni Lourdes. Tapos na ang lahat, ngunit iyon palang ang simula. Bago po tayo magpatuloy sa kwentong ito na nagpabago sa aking buhay, mangyaring mag-subscribe po kayo sa ating channel. At kung maaari, pakisabi na rin po sa amin kung saan kayo nanonood sa mga komento sa ibaba. Ang inyong pakikinig ay malaking bagay po para sa akin. Maraming salamat. Pinauwi ko si Mang Jerry. Sinabi kong kailangan ko lang ng kaunting panahon para sa aking sarili at naintindihan naman niya. Ang totoo, hindi ko kayang may ibang taong nakatingin habang hinaharap ko ang isang multo mula sa nakaraan ng aking asawa. Isinara niya ang pinto at sa isang iglap, ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging napakabigat. Tanging ang tunog lang ng sarili kong paghinga ang aking naririnig at ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Nakatayo ako sa harap ng kahadayero, isang malamig at kulay abong piraso ng bakal na nakabaon sa pader. Paano ito nangyari? Paano nagkaroon nito rito nang hindi ko nalalaman? Araw-araw, dumadaan ako sa lugar na ito. Minsan umuupo pa ako sa silyang ito habang nagtatrabaho si Lourdes, nagbabasa ng dyaryo habang siya'y abala sa kanyang mga papeles. Ngunit sa lahat ng mga taon na iyon, ni minsan ay wala akong naramdamang kakaiba. Ganoon siya kahusay, ganoon kahusay magtago ang aking asawa. Ang keypad nito ay kumikislap ng bahagyang asul na ilaw, tila ba inaanyayahan ako, ngunit ang mga kamay ko nanginginig. Ano ang itinatago mo, Lourdes, mahal ko? Ano ang sikretong ito na mas pinili mong ilibing sa pader kaysa ibahagi sa akin? Ang isiping iyon ay parang isang maliit na patalim na tumutusok sa aking puso. Ang pagsasama namin ay binuo sa tiwala. 45 taon ng katapatan. O iyon ang akala ko. Huminga ako ng malalim at sinubukang pakalmahin ang aking sarili. Kailangan kong isipin. Kung may password man ito, siguradong isang bagay na personal sa aming dalawa. Isang bagay na alam kong hindi niya malilimutan. Sinimulan kong itype ang mga numero na unang pumasok sa aking isip. Ang aming anibersaryo, Sorchuhags 15X21. Isang pulang ilaw ang umilaw at isang mahinang tunog ang narinig ko. Mali. Sinubukan ko ang kanyang kaarawan. Mali ulit. Sinubukan ko ang kaarawan ko. Ang kaarawan ng mga anak namin, ni Daniel, ni Luis. Lahat mali. Sa bawat maling pagsubok, lalong bumibigat ang aking dibdib. Ang pag-asa ay unti-unting napapalitan ng pagkadismaya. Pagod na akong umupo sa sahig, nakasandal sa malamig na pader. Napatingin ako sa paligid. Ang lahat ay nasa ayos, tulad ng kung paano ito iniwan ni Lourdes. Ang kanyang mga libro, ang kanyang mga pluma, ang kanyang litrato sa ibabaw ng mesa, nakangiti sa akin. Tila ba sinasabi niyang, isip-isip Mateo, alam mo ang sagot? At doon, isang alaala ang biglang pumasok sa aking isipan. Ang araw ng aming kasal, June 15, 1981. Ngunit hindi lang iyon. May isang biro sa pagitan naming dalawa. Lagi niyang sinasabi na ang pinakamahalagang numero sa buhay niya ay ang petsa ng kasal namin at ang edad niya noong kami ay ikinasal. 26 na taong gulang siya noon. 61581. 26. Muli, nanginginig kong inabot ang keypad, 6 na numero. 61581 2. Isang mahabang katahimikan at pagkatapos, isang malakas na click. Isang tunog na hindi ko malilimutan, ang tunog ng pagbubukas ng isang lihim. Dahan-dahan kong hinila ang pinto ng safe. Mabigat ito, at sa loob, sa kadiliman, merong 3 bagay. Isang maliit na USB drive, isang maliit na tumpok ng mga papel na may mga pangalang naka-highlight. At sa ibabaw ng lahat, isang sobrang Manila na medyo naninilaw na. Sa sulat kamay ni Lourdes, nakasulat ang pangalan ko, Mateo. At sa ilalim nito may 3 salita. Basahin mong mag-isa. Ang mga kamay ko ay nanginginig ng husto kaya't hindi ko magawang buksan ang sobre. Ipinatong ko ito sa mesa ni Lourdes sa mismong lugar kung saan siya dati sumusulat. Dahan-dahan kong pinunit ang selyo.
Sa loob, mayroong 3 pahina ng sulat kamay, ang pamilyar at eleganteng pagsulat ni Lourdes. Ang bawat letra ay perpekto. Ang bawat salita ay may bigat. Hindi ko kayang basahin ito ng nakatayo. Ramdam ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Umupo ako sa kanyang silya, ang lumang silyang katad na saksi sa libu-libong oras ng kanyang pagtatrabaho. Naramdaman ko ang kanyang presensya, tila ba nakaupo siya sa tabi ko, ginagabayan ako. Ibinuka ko ang liham at binasa ko ang unang linya. Minamahal kong Mateo, kung binabasa mo ito, nangangahulugang wala na ako at natagpuan mo na ang lihim na itinago ko sa loob ng 3 taon. 3 taon. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, habang nilalabanan niya ang cancer, habang ngumingiti siya sa akin sa umaga, habang magkahawak kamay kaming naglalakad, mayroon siyang itinatagong ganito kabigat na pasanin at hindi ko man lang naramdaman. Nagpatuloy ako sa pagbabasa at ang sumunod na pangungusap, ang pangungusap na iyon ang tuluyang bumasag sa aking puso at nagpabago sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Si Daniel ay hindi ang taong inaakala natin. Si Daniel, ang aming panganay, ang matagumpay, ang anak na laging kong ipinagmamalaki sa lahat? Imposible. Hindi. Baka nagkakamali lang siya. Baka dahil sa gamot, baka dahil sa sakit. Ngunit habang tinititigan ko ang kanyang sulat kamay, alam kong malinaw ang kanyang isipan noong isinulat niya ito. Malinaw na malinaw. At ang katotohanan iyon ang mas nakakatakot sa lahat. Ang sikat ng araw sa labas ay unti-unti nang nagiging kulay kahel, senyales na papalubog na ito. Ngunit sa loob ng opisina, tila ba biglang dumilim ang mundo ko. Ang mga anino ay humahaba at ang tanging liwanag ay nagmumula sa papel na hawak ko. Muli kong binasa ang pangungusap at muli at muli. Umaasa na sa bawat pagbasa magbabago ang mga salita, ngunit hindi. Nananatili itong malinaw, matatag, at mapanakit. Si Daniel ay hindi ang taong inaakala natin. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa at sa bawat talata tila ba may isang piraso ng aking puso ang nababakbak. Ang bawat salita ni Lourdes ay isang dagok, isang revelasyon na sumisira sa pundasyon ng aming pamilya. Isinalaysay niya ang lahat ng may kalinawan ng isang abogado at sakit ng isang ina. Nagsimula raw ang lahat 3 taon na ang nakalipas. Nang isang hapon ay pumasok sa kanyang opisina ang isa sa kanyang mga matagal ng kliyente, si Aling Doring. Isang retiradong guro, 83 taong gulang, naalala ko siya. Isang mabait na matanda na laging may dalang pandesal tuwing bibisita kay Lourdes. Ayon sa sulat, umiiyak si Aling Doring. Nawawala raw ang lahat ng kanyang ipon, ang perang pinaghirapan niya at ng kanyang yumaong asawa. Ang perang para sana sa pag-aaral ng kanyang apo. Sino ang kumuha? Isang investment advisor daw. Isang magaling magsalita, kaaya-aya, at nagpakilalang anak ng kanyang abogadong si Lourdes Reyes. At ang pangalan na ibinigay niya, ang pangalan ng taong pinagkatiwalaan ni Aling Doring ng kanyang buong buhay ay Luis Reyes. Si Luis, ang aming bunso, ang anak kong laging kapos, laging hirap, ang anak kong nagtuturo ng high school math. Paano? Paano magagawa ni Luis yon? Ngunit alam ni Lourdes, alam ng puso ng isang ina, kaya't nagsimula siyang mag-imbestiga ng palihim. Sa sulat, idinetalye niya ang kanyang natuklasan. Hindi lang pala si Aling Doring ang biktima, mayroon pang 5. 6 silang lahat. 6 na matatandang kliyente na naniwala at nagtiwala. 6 na buhay na sinira at ang kabuuang halaga na ninakaw sa kanila sa loob ng 10 taon ay umabot sa 105 milyong piso. At ang utak sa likod ng lahat, ang taong gumamit sa pangalan ni Luis, ang nagpeke ng kanyang pirma, ang nagbukas ng mga bank account gamit ang kanyang pagkakakilanlan, ay walang iba kundi ang kanyang sariling kapatid, ang aming panganay, si Daniel. Halos hindi ako makahinga. Ang Daniel na kilala ko, ang anak na dinala ko sa Europa, ang anak na may mansyon sa isang mamahaling subdivision, ang anak na laging laman ng mga social events,
Ginawa niya ito? Ang lahat ng karangyaan na iyon, galing pala sa pagnanakaw? Galing sa luha ng mga matatandang tulad ni Aling Doring? Ipinaliwanag ni Lord sa sulat kung bakit hindi siya pumunta sa pulis. Dahil perpekto ang plano ni Daniel. Ang lahat ng ebidensya, lahat ng dokumento ay nakaturo kay Luis. Kung isusumbong niya ito, si Luis ang unang huhulihin. Si Luis ang makukulong. At si Daniel ay malinis. Isang perpektong krimen. Kaya sa halip na sumuko, ginawa ni Lourdes ang tanging alam niyang paraan. Lumaban siya. Sa loob ng 2 taon, habang unti-unti siyang pinahihina ng sakit, ginugol niya ang natitira niyang lakas sa pag-iipon ng ebidensya. Nagbayad siya ng private investigator. Tinuntun niya ang daloy ng pera mula sa mga biktima papunta sa mga peking kumpanya at sa huli papunta sa mga lihim na account ni Daniel. Bawat resibo, bawat bank statement, bawat pirma, tinipon niyang lahat. At ang huling bahagi ng sulat ang tuluyang nagpadurog sa akin. Isinulat niya na mayroon siyang isang recording ng pag-uusap nila ni Daniel. Kinumpronta niya ang aming anak. Sinabi niya ritong alam niya ang lahat. At umamin si Daniel. Umamin ito dahil akala niya, dahil may sakit ang kanyang ina, dahil mamamatay na ito, ay dadalhin ni Lourdes ang kanyang sikreto sa hukay. Isang malaking pagkakamali. Ang pagpapasya ay nasa iyo na ngayon, Mateo. Yun ang akasulat. Protektahan mo si Luis. Siya ay inosente. Sa ating 2 anak, siya pala ang laging mas mabuti at hindi natin iyon nakita. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Ang huling mga salita ay isinulat ng may panginginig. Ramdam ko ang kanyang hirap sa bawat letra. Ibinaba ko ang sulat. Ang anak na ipinagmalaki ko ay isang halimaw. At ang anak na laging kong minamaliit ay isang biktima. At ako ay isang amang naging bulag sa loob ng 44 na taon. Ang bigat ng katotohanan sa sulat ni Lourdes ay halos hindi ko makayanan. Ngunit alam kong hindi pa tapos. Ang sulat ay isang mapa, isang gabay. Ang tunay na ebidensya, ang sandata na inihanda niya, ay nasa maliit na USB drive na iyon. Ang piraso ng plastik at metal na nakapatong sa mesa ay tila may sariling bigat. Ito ang katibayan. Ito ang magpapatunay sa lahat. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang laptop na naiwan ni Mang Jerry. Isinaksak ko ang USB. Sa pagbukas nito, 2 folder ang lumitaw sa screen. Ang mga pangalan ay simple at direkta, tatak ng pagiging organisado ni Lourdes, mga biktima at mga recording. Pinili kong buksan muna ang mga biktima. 6 na folder ang nasa loob, bawat isa ay may pangalan ng kliyente. Ang una sa listahan, Rose Quam Doring. Nag-click ako. Ang unang bumungad sa akin ay isang litrato. Isang litrato ni Aling Doring na nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Isang lola. Ang lola ng lahat. Sa ilalim ng kanyang litrato ay ang mga detalye ng kanyang buhay. Retiradong guro, biyuda, nag-aalaga sa kanyang apo, at pagkatapos ang mga detalye ng krimen. Halaga, 22 milyong piso. Paraan, investment account sa ilalim ng pangalan ni Luis Reyes, Lagda, Pineke. Ang pera, ayon sa mga dokumento, ay dumaloy sa iba't ibang kumpanya na may mga kakaibang pangalan, mga kumpanyang walang opisina, mga kumpanyang multo. At ang dulo ng lahat ng transaksyon, isang account na pag-aari ni Daniel. Tinitigan ko ang ngiti ni Aling Doring sa litrato. Ang tiwalang ibinigay niya, ang pag-asang inilagak niya para sa kinabukasan ng kanyang apo. At lahat ng iyon, ninakaw ng sarili kong anak. Para saan? Para sa isang mamahaling kotse? Para sa mga bakasyon sa ibang bansa? Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi dahil sa galit at hiya. Pinuksan ko ang iba pang mga folder, iba't ibang muka, iba't ibang kwento. Ngunit parehong trahedya, isang biyudo na ipinagkatiwala ang kanyang retirement fund. Isang mag-asawang nag-ipon para sa kanilang kalusugan sa pagtanda. Lahat sila ay naniwala, lahat sila ay niloko. Pagkatapos, bumalik ako sa pangunahing folder at binuksan ang mga recording.
Mayroong 8 audio files sa loob. Ang una ay may petsang 3 buwan bago pumanaw si Lourdes. Ang pangalan ng file, Komprontasyon, Daniel 1. Huminga ako ng malalim. Ito na. Ito ang pagtutuos na itinago ni Lord sa akin. Pinindot ko ang play. Ang unang boses na narinig ko ay ang boses ni Lord. Kahit sa recording, ramdam ko ang kanyang kahinaan. Ngunit ang kanyang tono, matatag, kalmado. Daniel, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Sumagot ang boses ni Daniel. Ang boses na yon na laging kong ipinagmamalaki, makinis, puno ng kumpiyansa. Ma, busy po ako. Tungkol ito kay Aling Doring, sabi ni Lourdes, hindi nagpapatinag. Nawalan siya ng 22 milyong piso. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Nakalulungkot naman po, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Ganyan talaga ang merkado. Tumataya ka, minsan panalo, minsan talo. Huwag ako, Daniel, sabi ni Lourdes. At sa pagkakataong ito, may diin na sa kanyang boses. Ang pera ay napunta sa isang account sa ilalim ng pangalan ni Luis. Pero ikaw ang may kontrol dito. Narinig ko ang pagbabago sa tono ni Daniel na wala ang pagkukunwari. Ano ngayon ma? Tanong niya. May halong paghamon. Pangalan ni Luis ang nasa lahat ng papeles. Kung may magrereklamo, siya ang huhulihin, hindi ako. Ang mga salitang iyon ay parang suntok sa aking sikmura. Ang sarili kong anak. Pinaplano ang pagbagsak ng kanyang kapatid. Ngunit hindi pa siya tapos. Nagpatuloy siya. Saka yung mga matatandang yon, sobra-sobra na ang pera nila. Hindi na nila alam kung saan gagastusin. Ginamit ko lang yon para bumuo ng isang magandang buhay para sa pamilya ko. Isang bagay na hindi kailanman magagawa ni Luis. Narinig ko ang kanyang pagkasuklam sa pangalan ng kapatid niya. Si Luis? Mahina iyon ma. Isang talunan. Walang maniniwala sa kanya. Sa akin sila maniniwala. At pagkatapos, ang huling mga salita na sumira sa lahat, narinig ko siyang tumawa, isang tawang malamig, walang kaluluwa. Panalo ako ma, sabi niya, panalo ako. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ang tanging narinig ko na lang ay ang isang pigil na hikbi. Ang hikbi ng aking asawa. Ang tunog ng kanyang nabasag na puso at pagkatapos, ang malakas na kalabog ng pagsasara ng pinto. Pinatay ko ang recording, hindi ko na kaya. Ang tawa ni Daniel, umalingaw-ngaw ito sa loob ng tahimik na opisina. Umalingaw-ngaw ito sa loob ng aking isipan. Iyon ang boses ng kasamaan. Iyon ang boses ng aking anak. Matapos kong marinig ang recording, umupo lang ako sa dilim ng mahabang panahon. Hindi ko alam kung gaano katagal. Ang tanging alam ko lang ay ang katahimikan ay napuno ng tawa ni Daniel at ng iyak ni Lourdes. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng galit at pagkabigla ay napalitan ng isang damdaming mas malalim at mas masakit. Ang bigat ng pagsisisi, ang pagkabulag ko. Iyon ang salitang paulit-ulit na umiikot sa aking isipan, pagkabulag. Paano ako naging ganito kabulag? Biglang nag-flashback sa aking isipan ang mga nakaraang taon, ang buhay ni Luis. Ang kanyang mga paghihirap na noon ay tinitingnan ko bilang mga kabiguan. Naalala ko ang araw na tumawag siya, 7 taon na ang nakalipas. Ang kanyang boses ay kalmado. Ngunit ramdam ko ang bigat sa likod nito. Dad, kailangan kong mag-file ng bankruptcy. Naalala ko ang aking reaksyon. Pagkadismaya, isang bahid ng hiya. Itinanong ko sa aking sarili, saan ba ako nagkulang sa pagpapalaki sa batang ito? Bakit hindi siya matutong humawak ng pera? At pagkatapos ang kanyang diborsyo, si Samantha ang kanyang asawa. Naaalala ko ang sinabi niya sa amin, hindi ko na kaya, masyado siyang irresponsable sa pera, wasak na ang credit score niya at hinihila niya kami pababa. At naniwala ako, naniwala kaming lahat. Sa isip ko, ito ay isa na namang patunay ng kahinaan ni Luis. Hindi ko man lang siya tinanong. Hindi ko man lang inalam ang kanyang panig. Hinusgahan ko siya agad. Naalala ko pa ang isang pag-uusap namin ni Lourdes. Sinabi ko sa kanya, siguro ganyan talaga si Luis. May mga taong sadyang hindi magaling sa buhay. At si Lourdes, hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya ng isang malungkot na ngiti at hinawakan ang aking kamay. Ngayon, naiintindihan ko na,
Ang ngiting iyon ay hindi pagsangayon. Iyon ay ang sakit ng isang inang alam ang katotohanan, ngunit hindi ito masabi. Ang bawat alaala ay parang isang sampal sa aking mukha, ang mga credit card na laging maxed out, ang mga loan application na laging tinatanggihan, ang mga oportunidad sa trabaho na nawawala dahil sa bad credit history. Akala ko lahat ng iyon ay resulta ng kanyang mga maling desisyon. Ngayon, alam ko na. Ang bawat isa sa mga iyon ay isang sinulid sa isang malaking sapot na maingat na inilalatag ni Daniel. Si Daniel ang gumagawa ng mga utang gamit ang pangalan ni Luis. Si Daniel ang sumisira sa kanyang reputasyon. At kami, ang kanyang pamilya. Kami pa ang nagtulak kay Luis sa kahihiyan. Ang pinakamasakit na alaala sa lahat ay noong kailanganing operahan si Sofia, ang kanyang anak, para sa appendicitis. Isang emergency. Naalala ko ang desperasyon sa boses ni Luis nang tumawag siya. Dad, hindi ako maaprobahan para sa loan kahit sa ospital dahil sa credit score ko. Nagmakaawa siya. At ano ang ginawa ko? Nagbigay ako ng pera. Oo, ngunit may kasamang sermon. Sinabi kong, ito na ang huling beses, Luis. Kailangan mo nang ayusin ang buhay mo. Ang mga salitang iyon, parang lason na bumabalik ngayon sa akin. Hindi niya kailangan ng sermon. Ang kailangan niya ay tulong. Ang kailangan niya ay isang amang maniniwala sa kanya. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, sinimulan kong suriin ang aking sarili. Bakit ko nga ba laging pinapaboran si Daniel? Dahil ba sa kanyang malaking bahay? Sa kanyang mamahaling kotse? Sa kanyang mga kwento tungkol sa mga business deals at mga biyahe? Nasuklam ako sa aking sarili. Naging mababaw ako. Sinukat ko ang halaga ng aking mga anak sa kung ano ang mayroon sila at hindi sa kung sino sila. Si Luis, sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Nagpatuloy siya sa pagtuturo. Nagpatuloy siyang maging isang mabuting ama kay Sofia kahit sa loob ng kanyang maliit na apartment na inuupahan. Kahit na ang dala niyang sasakyan ay isang luma at kinakalawang na kotse, hindi siya kailanman nagreklamo. Hindi siya kailanman humingi ng tulong, maliban na lang kung talagang kailangan na. Tahimik niyang tiniis ang lahat. Ang akala ko'y kabiguan ay katatagan pala. Ang akala ko'y kahinaan ay lakas pala. At si Lourdes, ang aking matapang na asawa, nakita niya ang lahat ng ito, alam niya. At mag-isa siyang lumaban. Habang ako ay abala sa pagpuri sa maling anak, siya ay abala sa pag-iipon ng ebidensya para iligtas ang tamang anak. Sa puntong yon, isang desisyon ang nabuo sa loob ko. Isang desisyon na kasing tigas ng bakal. Tapos na ang pagkabulag ko, tapos na ang pananahimik. Ang laban na sinimulan ni Lourdes, ako ang tatapos para sa kanya, para kay Luis, at para sa hustisya na matagal nang ipinagkait. Hindi na ito tungkol sa dugo o pamilya. Ito ay tungkol sa tama at mali. At sa pagkakataong ito, pipiliin ko ang tama, gaano man ito kasakit. Alam ko, sabi niya, alam kong mayroon siyang malalim na iniimbestigahan. Kahit noong kasagsagan ng kanyang chemotherapy, hindi siya tumitigil sa pagtatrabaho sa opisina, laging may mga dokumento, laging may mga tawag. Hindi niya sinabi sa akin ang mga detalye pero sinabi niya sa akin, Savannah, kung may mangyari sa akin, huwag mong pababayaan si Luis. Akala ko noon, nag-aalala lang siya dahil sa kalagayan ni Luis sa buhay. Hindi ko alam na ganito pala kalalim ang ibig sabihin niya. Naramdaman ko ang pag-unawa at suporta sa kanyang boses. Iyon ang kailangan ko. Ano ang dapat kong gawin, Savannah? Kung pupunta ako sa pulis, baka lalong mapahamak si Luis. Huwag kang mag-alala, Mateo, sabi niya. Ang kanyang boses ay nagkaroon na ng tono ng isang bihasang abogado. Hindi ka pupunta sa ordinaryong pulis. Kailangan mo ng tulong mula sa isang taong dalubhasa sa mga ganitong kaso, mga economic crimes. Mayroong isang ahente sa NBI na minsan nang nabanggit sa akin si Lourdes, isang ahente Cruz. Nirerespeto niya si Lourdes at ang kanyang trabaho. Hahanapin ko ang numero niya, ibibigay ko sa iyo. Tiwala ako, siya ang tamang tao para dito. Pagkatapos ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang bahagyang paggaan ng aking dibdib. Mayroon na akong kakampi, mayroon na akong direksyon. Kinaumagahan, hawak ko na ang numero ni Ahente Cruz. Kinakabahan man, tinawagan ko siya.
Ang kanyang boses sa telepono ay kalmado, profesional at may awtoridad. Ipinaliwanag ko kung sino ako at kung ano ang aking natuklasan. Hindi siya nagtanong ng maraming detalye sa telepono. Sa halip sinabi niya lang, Mr. Reyes, maaari po ba kayong magpadala ng lahat ng ebidensya sa isang secure na portal na ibibigay ko sa inyo? Huwag po kayong mag-alala, ito po ay encrypted at ligtas. Sinunod ko ang kanyang utos. Gamit ang laptop, maingat kong in-upload ang bawat file mula sa USB ni Lourdes. Ang mga folder ng biktima, ang mga dokumento sa bangko, ang mga audio recording, at maging ang scan ng sulat kamay ni Lourdes. Habang ginagawa ko ito, pakiramdam ko ay ipinapasa ko na ang sandata na pinaghirapan ng aking asawa sa mga kamay na marunong gumamit nito. 3 oras lang ang lumipas, tumawag muli si Ahente Cruz. Ang kanyang boses ay mayroon ng ibang tono, mas seryoso, mas may bigat. Mr. Reyes, sabi niya, nasuri na po namin ang mga ebidensyang ipinadala ninyo. Ang ginawa po ng inyong asawa, ito ay napakahusay. Ang ebidensya ay napakatibay. Naramdaman ko ang pagmamalaki sa kabila ng sakit. Ngunit, pagpapatuloy niya, para masigurado ang conviction at maiwasan ang anumang butas sa kaso, kailangan natin ng isang bagay na hindi matatawaran. Isang direktang pag-amin mula sa suspek. Kung hindi man, kailangan natin siyang komprontahin kasama ang mga saksi. Sandali akong natahimik, pinoproseso ang kanyang sinabi. Isang direktang pag-amin. Mr. Reyes, tanong niya, kaya niyo po bang mag-set up ng isang pagkikita? Isang sitwasyon kung saan maaari niyang ulitin ang kanyang pag-amin o kung saan maaari nating ilahad ang lahat ng ebidensya sa harap niya at ng iba pa. Ang tanong ay simple, ngunit ang sagot ay napakabigat. Ang ibig sabihin nito ay kailangan kong maging pain. Kailangan kong magtakda ng isang patibong para sa sarili kong anak. Ang isiping iyon ay nagdulot ng matinding kirot sa aking puso. Paano ito gagawin ng isang ama? Sa sumunod na 2 araw, halos hindi ako natulog. Nagkulong ako sa opisina ni Lourdes, napapaligiran ng mga ebidensya ng krimen ni Daniel. Tinitingnan ko ang mga litrato namin noong mga bata pa sila. Si Daniel ang panganay na laging nakangiti at mapag-alaga sa kanyang maliit na kapatid. Saan nawala ang batang iyon? Paano siya naging ganitong klaseng tao? Ngunit sa tuwing nanghihina ako, tinitingnan ko ang litrato ni Luis. Ang kanyang malungkot na mga mata, ang buhay na ninakaw sa kanya. Naisip ko si Sofia, ang aking apo, na lumalaking pinapanood ang paghihirap ng kanyang ama. At higit sa lahat, naisip ko si Lourdes, ginugol ang kanyang huling lakas para ipaglaban ang katotohanan. Hindi. Hindi ako maaaring maging mahina ngayon para kay Lourdes, para kay Luis, para sa hustisya. Noong Sabado ng umaga, buo na ang aking loob. Kinuha ko ang aking telepono at nag-type ng mensahe sa aming family group chat. Imidigsinduar o daliri emfind ong inginig. May natagpuan akong ilang bagay na pag-aari ng inyong ina habang nililinis ang opisina. Yun ang simula ng aking mensahe. Ito ay tungkol sa kanyang mga naiwan at sa ating pamilya. Kailangan kong makausap kayong dalawa dito sa bahay sa Sabado, 2:00 ng hapon. Mahalaga ito. Agad na sumagot si Luis. Sige po, Dad. Okay lang po ba ang lahat? Isasama ko po ba si Sofia? 45 minuto ang lumipas bago sumagot si Daniel. Ang kanyang mensahe, gaya ng dati, ay abala. Dad, may meeting ako sa kliyente sa Makati. Pwede bang ipagpaliban na lang? Ang sagot ko ay maikli at matatag. Hindi. 2:00 ng hapon, Sabado. Tungkol ito sa mama mo, huwag kang mahuhuli. Ang Sabado ay dumating na may kasamang kulimlim na langit at malamig na hangin. Tila ba nakikiramay ang panahon sa bigat na aking nararamdaman. Gising na ako mula pa 5:00 ng umaga, paulit-ulit na sinusuri ang mga ebidensya sa aking isipan. Ang sulat ni Lourdes ay nakapatong sa mesa sa aking tabi. Ang kanyang sulat kamay ay isang paalala ng kanyang tapang. Protektahan mo si Luis. Iyon ang kanyang huling habilin at iyon ang gagawin ko. 9:00, tinawagan ko si Ahente Cruz. Ngayon na po, sabi ko, 2:00 ng hapon, dito sa opisina ni Lourdes. Nandun kami ng 1:30, sagot niya. Mananatili kami sa labas at hindi magpapakita. Kapag handa na kayo,
At kapag narinig na namin ang kailangan naming marinig, iwan nyo lang pong bukas ang pinto ng opisina. Iyon ang magiging hudyat namin. Ang mga sumunod na oras ay ginugol ko sa paghahanda, hindi lang ng opisina, kundi pati na rin ng aking sarili. Maingat akong nagbihis. Pinili ko ang asul na polo shirt na laging sinasabi ni Lourdes na nagpapatingkad sa aking mga mata. Isinuot ko rin ang wedding ring ni Lourdes na tinanggal niya noong mga huling araw niya. Isinabit ko ito sa isang kadena sa aking leeg. Sa paraang iyon, pakiramdam ko ay kasama ko siya sa laban na ito. 1:45, narinig ko ang pagdating ng mga sasakyan. Dumating sila ng magkahiwalay. Nauna si Luis kasama si Sofia na mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Ang mukha ng aking apo ay puno ng pag-aalala. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating ang marangyang kotse ni Daniel. Bumaba siya na may kumpiyansa ng isang taong hindi kailanman nag-alinlangan sa kanyang lugar sa mundo. Mula sa bintana, pinanood ko silang maglakad papasok, 2 kong anak. Ngunit ang isa ay ginugol ang isang dekada sa pagsira sa buhay ng isa. Sa loob ng opisina ni Lourdes, inayos ko ang lahat. Pinaupo ko si Luis at Sofia sa maliit na sopa. Si Daniel naman ay umupo sa silyang nasa tapat nila, tila ba siya ang hari ng lugar. Tumayo ako sa likod ng mesa ni Lourdes, ang laptop ay nakabukas at handa na. Salamat sa pagdating ninyo, sabi ko, pinipilit na maging kalmado ang aking boses. Alam kong biglaan ito pero napakahalaga nito. Tumingin si Daniel sa kanyang mamahaling relo. Dad, may flight pa ako pabalik ng Maynila mamayang 6:00. Pwede bang bilisan na natin ito? Kung gaano ito katagal, ganoon ito katagal, sagot ko. Ang aking boses ay may diin na kahit ako ay nagulat. 10 buwan na ang nakalipas mula nang pumanaw ang inyong ina, pagpapatuloy ko. At bago siya nawala, nag-iwan siya sa akin ng isang sulat. Isang sulat tungkol sa isang bagay na kanyang natuklasan. Isang bagay na inimbestigahan niya sa loob ng 2 taon habang nilalabanan niya ang cancer. Napatingin sa akin si Luis, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Dad, ano po ang sinasabi ninyo? Ang sinasabi ko ay tungkol sa pandaraya, pagnanakaw at identity theft, sabi ko habang itinaas ang sulat ni Lourdes. Circle. Natuklasan ng inyong ina na 6 sa kanyang mga kliyente ang nawalan ng kabuuang 105 milyong piso at lahat ng iyon ay dumaan sa mga investment account na nakapangalan sa iyo, Luis. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Ano? Bulong ni Luis. Imposible po yan, Alam kong wala kang ginawa, sabi ko, at pagkatapos ay ibinaling ko ang aking tingin kay Daniel. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Pero merong gumamit sa pangalan ni Luis, sa kanyang social security number at pineke ang kanyang pirma. Isang taong sinigurado na si Luis ang mananagot sa lahat. Biglang tumayo si Daniel. Dad, si Mama ay nasa ilalim ng matinding medikasyon noon. Hindi na malinaw ang kanyang pag-iisip. Kung anuman ang isinulat niya, umupo ka, sabi ko ng may diin. Nagulat maging ako sa awtoridad sa aking boses. Nag-atubili si Daniel, ngunit sa huli ay umupo rin. Ang inyong ina ay sapat na malinaw ang pag-iisip para mag-ipon ng bank records, i-trace ang daloy ng pera at mag-record ng mga pag-uusap, pagpapatuloy ko. Kinumpronta niya ang taong responsable at ni-record niya rin iyon. Ikinasa ko ang laptop paharap sa kanila at pinindot ko ang play. Ang boses ni Lourdes ang unang pumuno sa silid, kalmado at kontrolado. Daniel, kailangan nating mag-usap. At sumunod ang boses ni Daniel, makinis at puno ng kumpiyansa. Habang tumutugtog ang recording, pinanood ko ang reaksyon ni Daniel. Ang kanyang panga ay nanigas, ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap sa pinto. At pagkatapos, dumating ang bahaging iyon, ang tawa ni Daniel, ang malamig at walang kaluluwang tawa. Panalo ako, Ma. At ang kasunod na hikbi ni Lourdes. Pinatay ko ang recording. Ang katahimikan pagkatapos noon ay nakakabingi. Si Sofia ay tahimik na umiiyak. Si Luis ay nakatitig lang sa sahig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap mismo niya.
Ang katahimikan sa loob ng opisina ay napakabigat, tila ba kayang durugin ang sinuman sa amin. Tanging ang mahinang pag-iyak ni Sofia ang maririnig. Si Luis ay nanatiling hindi gumagalaw, parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang mukha ay blangko sa pagkabigla. Ang katotohanan ay masyadong masakit, masyadong brutal para tanggapin ang kanyang isipan. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Daniel. Ang bankruptcy ko. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang pagkasira ng credit score ko, ang pag-alis ni Samantha. Ikaw ang may gawa ng lahat? Hindi sumagot si Daniel, ngunit sa kanyang katahimikan nakita namin ang kasagutan. Iniwan niya ako dahil akala niya ay sinungaling ako. Pagpapatuloy ni Luis, ang mga luha ay nagsimula ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Hindi ako makakuha ng loan noong kailangan ni Sofia ng operasyon. Kinailangan kong mamalimos sa mga magulang ng mga estudyante ko para lang may maipambayad. Akala ko kasalanan ko ang lahat, Dad, sabi niya. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. At ikaw pala kuya. Sinira mo ang buhay ko at hinayaan mo akong isipin na deserve ko ang lahat ng iyon. Sa wakas, tumayo si Daniel. Ngunit sa halip na magpakita ng pagsisisi, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kumpiyansa niya ay bumalik. Tumingin siya sa akin na parang hinahamon ako. So ano ngayon, Dad? Sabi niya. Ano ang gagawin mo? Isusumbong mo ang sarili mong anak? Dugo mo at laman? Tumingin siya kay Luis na may pagkasuklam. Mananahimik ka na lang. Dahil sa huli, pamilya pa rin tayo. Ang kayabangan niya, ang kawalan niya ng konsensya. Iyon ang nagbigay sa akin ng huling lakas na kailangan ko. Oo, Daniel, sabi ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat. Isusumbong kita. Ang salitang oo ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay biglang naglaho. Napalitan ito ng hindi makapaniwalang tingin. Maging si Luis ay napaangat ng tingin sa akin. Gulat. Hindi mo kayang gawin iyan, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay may bahid na ng panik. Hindi lang kaya ko, Daniel. Gagawin ko, sabi ko. Itinuro ko ang laptop. Ang 6 na biktima, Daniel, si Aling Doring, si Mang Harold, mga taong nagtiwala sa pangalan ng pamilya natin, mga matatandang nagtrabaho buong buhay nila para lang manakawan mo. Ang mga peking pirma, ang mga bank account, lahat ng ebidensya ay narito, lahat ng pinaghirapan ng mama mo. Hindi mo naiintindihan. Sigaw niya at ngayon ang galit niya ay nakatuon na kay Luis. Lumapit siya sa kanyang kapatid. Gusto mo ba talagang malaman ang katotohanan, ha, Luis? Gusto mo? Sige. Bawat kabiguan mo, ako ang may gawa. Ang mga credit card na hindi mo alam, ako ang gumamit at hindi nagbayad. Kaya bumagsak sa 480 ang credit score mo, kaya ka laging tinatanggihan. At si Samantha, ako ang nagpadala sa kanya ng mga bank statement na iyon. Mga account na hindi mo alam na umiiral. Ako ang sumira sa pagsasama ninyo at sinadya ko iyon. Tama na, bulong ni Luis. Panalo ako, sigaw ni Daniel, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagmamataas. Nawala sa iyo ang lahat dahil mas magaling ako, dahil mahina ka. Hindi, Daniel, sabi ko habang dahan-dahan akong naglalakad papunta sa pinto ng opisina. Ikaw ang talo. At pinuksan ko ang pinto. Sa labas nakatayo si Ahente Cruz kasama ang 2 pang ahente ng NBI. Pumasok sila sa silid. Ang kumpiyansa sa mukha ni Daniel ay biglang naglaho. Napalitan ng purong takot. Daniel Reyes, sabi ni Ahente Cruz, ang kanyang boses ay kalmado at may autoridad. Ikaw ay inaaresto sa kasong wire fraud, identity theft at elder financial abuse. May karapatan kang manahimik. Si Daniel ay namutla na parang papel. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Dad, hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Anak mo ako. Habang pinoposasan siya ng isang ahente, ang tunog ng pag-click ng posas ay umaling-aungaw sa buong silid. Tinitigan ko siya sa mata. Tumigil ka sa pagiging anak ko, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig sa sakit at galit. Noong ginamit mo ang kapatid mo, noong ninakawan mo ang mga matatanda, noong hinayaan mong maniwala kami na si Luis ay isang bigo habang ikaw ang sumisira sa kanya. Alam ni Lourdes,
Ginugol niya ang kanyang huling 2 taon na may sakit para protektahan si Luis at kinailangan pa ng kanyang kamatayan para lang mamulat ang mga mata ko. Habang binabasa ni Ahente Cruz ang kanyang mga karapatan, si Daniel ay inilalabas na ng opisina. Sumisigaw siya, nagbabanta, ngunit ang kanyang mga salita ay wala ng epekto sa akin. Nagsara ang pinto at ang katahimikan ay muling bumalik. Niyakap ni Luis si Sofia ng mahigpit. Lumuhod ako sa harap ng aking apo. Lolo, tanong niya, saan po nila dadalhin si Tito Daniel? Nakasakit siya ng mga tao, apo, sabi ko habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Ngayon kailangan niyang harapin ang kanyang ginawa. Si Papa po, okay lang po ba siya? Oo, apo, sabi ko. Ang Papa mo ay inosente, noon pa man. Tumingin ako kay Luis. Tumayo ako at niyakap ko siya. At sa aking mga bisig, ang aking anak na lalaki, ang anak na binaliwala ko, ay humagulgol na parang isang bata. Ang mama mo ang gumawa nito, anak, pulong ko. Alam niya kung sino ka talaga. Ako ang naging bulag. Nang makaalis na sila, tumingin ako sa labas ng bintana. Wala na ang sasakyan ng NBI. Ang anak na ipinagmalaki ko ay nawala na. At ang anak na minamaliit ko, sa wakas ay malaya na, walang tagumpay, tanging katotohanan. At ang katarungan na tuklasan kong ay hindi pala laging matamis. Minsan ito ay mapait. Walang naganap na paglilitis. 3 linggo matapos ang pag-aresto kay Daniel, tumawag ang kanyang abogado kay Ahente Cruz para sa isang plea deal. Ang ebidensyang inipon ni Lourdes ay napakatibay at hindi matatawaran. Walang butas, walang duda. Sa harap ng tiyak na pagkatalo sa korte kung saan maaari siyang mahatulan ng 50 taon o higit pa, pinili ni Daniel na umamin sa lahat ng kasalanan. Bilang kapalit ng kanyang buong kooperasyon, ang pagsisiwalat sa lahat ng kanyang mga peking kumpanya at mga tinatagong ari-arian, ang kanyang sentensya ay ibinaba. Dumalo ako sa araw ng kanyang sentencing, mag-isa. Nag-alok si Luis na sumama, ngunit sinabi kong huwag na. Ito ay isang bagay na kailangan kong harapin ng mag-isa. Isang krus na kailangan kong pasanin bilang ama. Sa loob ng korte, nakita ko si Daniel. Ang kanyang mga mamahaling damit ay napalitan na ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang dating kumpiyansa ay wala na, napalitan ng isang blangkong tingin. Ang hukom, si Judge Caroline Reynolds, isang veteranang hukom na kilala sa kanyang talas ng isip at pagiging istrikto, ay tinitigan si Daniel ng matagal bago magsalita. Mr. Reyes, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang iyong ginawa ay hindi lamang simpleng pagnanakaw ng pera. Sistematiko mong sinira ang buhay ng iyong kapatid. Ginamit mo ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkakakilanlan, at ang kanyang reputasyon bilang panangga sa iyong mga krimen. Kung hindi ito natuklasan, siya sana ang nakatayo rito ngayon, nakaharap sa mga kasong ikaw ang may gawa. Itinayo mo ang iyong tagumpay sa pagkawasak niya. Nakatayo lang si Daniel, walang imik. Ito ay isang matinding pagtataksil, pagpapatuloy ng hukom. Nilinlang mo ang mga matatandang biktima at ginamit mo ang sarili mong kapatid. Ang batas ay maaaring magbigay ng awa, ngunit ang mga katotohanan ng kasong ito ay hindi, at ibinaba niya ang hatol. 22 taon sa New Bilibid Prison, susundan ng 5 taon ng supervised release, at inutusan siyang ibalik ang buong halaga na 105 milyong piso. Siya ay 44 na taong gulang. Magiging 66 siya paglabas niya kung aabutin pa niya iyon. Habang inilalabas siya ng mga guwardya, hindi siya lumingon sa akin kahit isang sulyap. 2 buwan ang lumipas, natapos ang proseso ng restitution. Ang mansyon ni Daniel sa Makati ay naibenta. Ang kanyang kotse, yate, at mga investment account ay kinuha ng gobyerno at ginawang pera. Sa kabuuan, nakabawi ang gobyerno ng 80 milyong piso. Mula sa life insurance ni Lourdes, nagdagdag ako ng 11 milyong piso. Alam kong iyon ang gugustuhin niyang mangyari. Ang natitirang 14 na milyon ay pinunan ko mula sa sarili kong ipon. Ang mga tseke ay ipinadala sa 6 na biktima. Hindi man ito ang buong halaga,
Ngunit ito ay halos 8% ng kanilang nawala. Para sa mga taong akala ay wala na ang kanilang pinaghirapan, ito ay isang himala. Si Aling During ay nakatanggap ng 19 milyong piso. Nang personal kong iniabot sa kanya ang tseke, humagulgol siya. Dahil kay Lourdes at sa iyo, sabi niya, makakapag-aral na sa kolehiyo ang apo ko. Ang pagbabalik ng karangalan ni Luis ay unti-unti, ngunit tiyak. Ang lokal na pahayagan ay naglathala ng isang artikulo, nililinaw ang kanyang pangalan at isinasalaysay ang katotohanan. Pinarangalan siya ng school board ng isang Integrity Award. Daan-daang mga dating estudyante at mga magulang ang nagpadala ng mga mensahe ng suporta. Nag-organisa pa sila ng isang fundraising para tulungan siyang makabangon. At nakalikom sila ng halos 2 milyong piso. Umiiyak si Luis nang ikinuwento niya ito sa akin. Ang landas patungo sa pagbawi ay mahaba pa. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang landas na iyon ay malinaw na. Wala nang mga kasinungalingan, wala nang mga anino, tanging ang liwanag na lang ng katotohanan. 3 buwan matapos ang sentencing ni Daniel, ipinagbili ko ang bahay sa Acacia Street. Hindi ko na kaya, masyado ng maraming alaala ang nakakapit sa mga pader niyon. Ang huling mga araw ni Lourdes sa aming silid, ang pagkatuklas ko sa katotohanan sa kanyang opisina, ang pagdakip kay Daniel sa mismong lugar na iyon, ang bawat sulok ay may dalang multo at para makapagsimula kami muli, kailangan naming lisanin ang mga multong iyon. Bumili ako ng isang mas maliit at mas simpleng bahay sa isang tahimik na lugar, mga 10 minuto lang ang layo mula sa apartment na tinitirhan ni Luis. Ang plano ko sana ay tumira doon ng mag-isa. Ngunit 2 linggo matapos akong makalipat, dumating sina Luis at Sofia, dala ang kanilang mga gamit. Dad, sabi ni Luis, nasira pa rin po ang credit ko. Matatagalan pa bago ako makakuha ng sarili kong bahay. Ngumiti siya. Pwede po bang dito muna kami? Ngunit alam naming dalawa ang totoong dahilan. Hindi ito tungkol sa credit score. Ito ay tungkol sa amin. Kailangan namin ang isa't isa. Kailangan naming muling buuin ang pamilyang winasak ng mga kasinungalingan. At sa bahay na iyon, sa ilalim ng isang bagong bubong, sinimulan namin ang mahabang proseso ng paghilom. Nagsimula akong magboluntaryo sa isang local senior center. Nagtuturo ako ng mga seminar tungkol sa kung paano protektahan ang kanilang sarili laban sa mga financial scam at fraud. Ang pagbabahagi ng aking kaalaman, ang paggamit sa mapait na karanasang ito para makatulong sa iba, pakiramdam ko ay ipinagpapatuloy ko ang misyon ni Lourdes. Ang bawat matandang natutulungan ko ay isang maliit na pagpupugay sa kanyang alaala. Bago ko tuluyang isinuko ang susi ng lumang bahay, isang huling bagay ang ginawa ko. Tumayo ako sa loob ng opisina ni Lourdes. Ang plano ko noon ay gawin itong silid-basahan para kay Sofia. Ngunit nagbago ang isip ko. Sa halip, sa aming bagong bahay, gumawa ako ng isang espesyal na silid. Maingat kong inilipat ang lahat ng gamit ni Lourdes. Ang kanyang mesa, ang kanyang mga libro, ang kanyang mga diploma. Hindi ito isang shrine para sa kalungkutan. Ito ay isang pag-alaala sa kanyang katapangan. Isang testamento sa isang babaeng sabay na nilabanan ng kanser at ang katiwalian. Isang babaeng ginugol ang kanyang huling hininga para protektahan ang anak na pinaliwala ko. Isang malamig na umaga ng Disyembre, 3 buwan matapos ang sentencing, nagkaroon kami ng isang maliit at simpleng seremonya sa silid na tinawag kong opisina ni Lourdes. Sa ibabaw ng kanyang mesa, naglagay ako ng isang tansong plake. Nakaukit dito, Lourdes Reyes, 1955-2024. Ipinaglaban niya ang katotohanan kahit na ang kapalit nito ay lahat. 4 lang kami noong umagang iyon. Si Luis, si Sofia, si Aling Doring na nagpumilit tumalo sa kabila ng lamig at ako. Pinakiusapan po ako ni Lolo na may basahin, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses sa edad na 12 anyos ay matatag sa kabila ng pangingilid ng kanyang mga luha. Itinaas niya ang isang papel. Isa po itong sanaysay na isinulat ko para sa eskwela. Ang pamagat po ay
isang taong nagpabago sa aking buhay. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magbasa. Ang lola ko po ay pumanaw bago ko pa man siya lubusang nakilala. 11 taong gulang lang po ako noong kinuha siya ng cancer. Pero ngayong taon, may natuklasan po akong isang kamangha-manghang bagay tungkol sa kanya. Habang siya po ay nag-aagaw buhay, siya rin pala ay lumalaban. Hindi lang po sa cancer, lumalaban din po siya sa isang krimen. Ang tito ko po ay gumawa ng isang masamang bagay. Nagnakaw po siya ng pera mula sa mga matatanda at pinalabas niya na ang papa ko po ang may gawa. Sa loob ng 10 taon, ang buhay po ng papa ko ay sinira ng mga kasinungalingan. Nawala po ang kanyang trabaho, ang kanyang asawa at ang kanyang tiwala sa sarili. Pero alam po ng lola ko, kahit na may sakit siya, ginugol niya ang 2 taon sa pag-iimbestiga. Nag-ipon siya ng ebidensya, nag-record ng mga pag-uusap at binuo niya ang kaso. Nang siya ay pumanaw, iniwan niya ito para matagpuan ng lolo ko. Dahil po sa kanya napatunayan na inosente ang papa ko. Dahil po sa kanya naparusahan ang totoong may sala. Dahil po sa kanya nabuo muli ang aming pamilya. Ang lola ko po ay parang isang anghel na tagabantay. Iniligtas niya ang papa ko kahit wala na siya. Ganun po ang gusto kong maging paglaki ko. Isang taong ipaglalaban ng tama kahit gaano pa ito kahirap. Itinupi ni Sofia ang papel. Pinunasan ni Aling Doring ang kanyang mga mata. Niyakap ni Luis ang kanyang anak, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mukha. Pagkatapos nagsalita si Luis, ang kanyang boses ay garalgal. Tumingin siya sa litrato ni Lourdes. "Ma," sabi niya, "salamat po sa paniniwala sa akin noong wala nang ibang naniwala. Salamat po sa paglaban sa isang laban na hindi ko man lang alam na umiiral." At lumingon siya sa akin. "Dad, salamat po sa pagtapos ng sinimulan ni Mama. Salamat sa pagpili sa katotohanan. Salamat sa pagpili sa akin." Hindi ako nakapagsalita. Niyakap ko lang ang aking anak. Isang yakap na 41 taon kong ipinagkait. Mamaya nang makaalis na si Aling Doring at bumaba na si Sofia, naiwan akong mag-isa sa opisina. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mesa ni Lourdes. Madalas akong tanungin ng mga tao kung saan ako humugot ng lakas para isumbong ang sarili kong anak. Ang totoo, hindi ako. Si Lourdes ang gumawa nito. Siya ang nag-iwan ng mga armas. Siya ang nag-iwan ng mapa. Ang tanging ginawa ko ay sundin ang kanyang mga yapak. Natalo siya sa laban niya sa cancer, oo. Ngunit nanalo siya sa laban niya para sa katotohanan. At ang tagumpay na iyon ay mananatili, matagal pa pagkatapos naming lahat ay wala na. Si Daniel ay nasa bilibid, nagsisilbi sa kanyang sentensya. Hindi namin siya dinadalaw. May mga sugat na masyadong malalim para maghilom. May mga pagtataksil na hindi na kayang patawarin. Tinuruan ako ni Lourdes na ang pag-ibig minsan ay nangangahulugan ng pagprotekta sa mga inosente kahit na ang kapalit nito ay lahat. Hindi lang siya nag-iwan ng ebidensya. Nag-iwan siya ng katotohanan. At ang katotohanan ngayon ang nagbalik sa aming pamilya. Isang pamilyang ngayon ay nakatayo sa pundasyon ng katapatan at hindi ng bulag na katapatan. Narinig ko ang boses ni Sofia mula sa ibaba. "Lolo, si Papa po nagtitimpla ng hot chocolate." Tumingin ako sa huling pagkakataon sa nakangiting litrato ni Lourdes at bumaba ako para samahan sila, 3 henerasyon, sama-samang naghihilom. "Lolo, kwentuhan niyo pa po ako tungkol kay Lola," sabi ni Sofia. Ngumiti ako. Bawat kwento tungkol sa kanya apo ay isang kwento tungkol sa katapangan. 68 taong gulang na ako ngayon. At kung mayroon man akong isang aral na natutunan sa totoong kwentong ito, ito iyon. Huwag kayong maging bulag tulad ko. Huwag ninyong baliwalain ang mga sinyales. Huwag paboran ang isang anak sa isa at huwag hintaying may mawala bago ninyo makita ang kanilang tunay na halaga. Inakala ko, kilala ko ang aking pamilya. Ipinakita sa akin ng Diyos na nagkamali ako. Inakala ko, alam ko kung sinong anak ang dapat kong ipagmalaki. Ipinamukha sa akin ng Diyos na mali ang aking pinipili. Inakala ko, ang asawa ko ay isa lang mahusay na abogado. Pinuksan ng Diyos ang aking mga mata. Siya ay isang mandirigma. Ang mga kwentong ito ng lolo ninyo ngayon ay iba na. Ang mga ito ay tapat.
tungkol sa mga pagkakamali, sa pagkabulag at sa huling pagsisisi. Ngunit ang mga ito ay tungkol din sa pagtubos at kung paano ginagamit ng Diyos maging ang ating mga kabiguan para ilabas ang katotohanan. Salamat sa inyong pakikinig, nawa'y pagpalain kayo ng Diyos.